Tinapos na ng Iglesia ni Cristo sa ikalawang araw ngayong Lunes. Ang dapat sana ay 3-day prayer rally bilang pagkondena sa korupsyon sa bansa. Ayon sa grupo, pagod na rin ang kanilang hanay at nakamit naman nila ang layuning ipanawagan ang transparency sa gobyerno. Naging mapayapa naman sa pangkalahatan ang naturang pagtitipon na siyang dinaluhan ng libo-libong INC members. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Panagutin, yan ang sigaw ng nasa mahigit 650,000 na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa unang araw pa lang yan ang kanilang 3-day rally for transparency and a better democracy nitong linggo, November 16. Napuno ng mga nakaputi at may imprentang transparency and accountability ang Quirino Grandstand at Luneta. Bit-bit ang kani-kanilang placard. Panawagan nila ang hustisya at pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon. Si Tatay Roy na kahit senior na at ikinokonsiderang person with disability ang kanyang asawa, bumiyahe pa mula Cavite. Nakikisa po kami sa peaceful rally na nagagawa sa bansa dahil ang mga taong korupsyon na yan ay nakakapinsala at nakakatulong sa pagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Hindi rin nakaligtas sa kanyang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Parang may waki-waki pa, merong laro pa rin pong nangyayari. Basta ang amin lang po, magpakatotoo na po sila dahil gising na po ang sambayan ng Pilipino at alam na ginagawa nila. Hanggang November 18 Martes ang Transparency Rally, kaya ang mga miyembro ng INC, kanya-kanyang tayo ng tent o anumang masisilungan pampalipas ng gabi. Meron sa mismong grandstand, sa may luneta at kahit sa kalsada, may makikita ring mga silungan. Si Josephine mula pa sa Camarines Sur, aminadong mahirap matulog sa labas, pero para sa kanila anilang pinaglalaban, kakayanin. Sa totoo po, mahirap po talaga, pero kailangan po namin talagang sumunod sa aming pagkakaisa, sa aming kaisahan. Matatanda ang mariing inendorso ng Iglesia ni Cristo ang Uniteam sa pangunguna ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Sa kabilayan ng mga issue sa track records, nakalaunay nagkaroon din ng umano'y issue hinggil sa questionableng confidential funds ng BICE at ngayon maanumalyang flood control project sa Administrasyong Marcos. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan. Samantala, nagpatutsada naman si Senator Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pahayag nito sa video ni Saldico. Ayon kasi kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kailangan mo nang umuwi ng bansa niko para ipa-verify ang konteksto, katotohanan at veracity ng mga naging pahayag nito. Hinggil yan sa pagsisiwalat sa mga umano'y sangkot sa budget insertions na napabilang pa nga ang Pangulo at ipanotaryo ito para maging opisyal. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Habang may pasaring ding muli si VP Sara sa Pangulo. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Ngayong ikalawang araw sa pagtatapos ng programa, muling lumagpas sa mahigit 250,000 ang tao na dumalo sa Quirino Grandstand. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.